Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah, kasama nyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Paano mo nasabing nagtagumpay ka na? Ito ba ay pag-aari ng material na bagay, pagkuha ng panlabas na parangal? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagtatagumpay para sa inyo? Paano mo masasabing I made it o kaya nagtagumpay na ako sa buhay? Meron tayong napaka-espesyal na panauhin na kasama natin ngayong hapon, isang taong puno ng inspirasyon ng buhay at mga kwento ng kanyang tagumpay, tiyaga, bilang kakagraduate niya lang ho ng kolehiyo at aktibong naglilingkod sa simbahan. Alamin natin ang kanyang mga sagot sa katanungan kanina. Ikinalulugod ko pong ipakilala sa inyo ang isang tunay na ehemplo para sa kabataan at patuloy na nagtatagumpay para sa Panginoon. Ang kasamahan ko sa simbahan ng Parish Church of St. Stephen the Martyr, Taguig City, Deacon David Miguel. Magandang hapon, Deacon David. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig at nanonood sa ating episode ngayon. Thank you po sa pag-imbita sa akin. Hi. Hello everyone. Ayan, congratulations on your graduation. Thank you, Ate Kamusta naman ang bagong graduate? Una, masaya. Second, nakakakaba. Siyempre, another chapter ang nagbukas for me and my family. Especially for me, na another stage na naman yung kailangan kong harapin para sa buhay ko. Ayan, and we're excited for you also. Talagang bawat chapter and si Lord ay patuloy nagagalaw sa buhay mo, sa panibagong chapter ng buhay mo ngayon. No? Pero para sa pangunang tanong ko, tungkol sa topic natin, ang kwento ng buhay mo, nagtagumpay. Para sa iyo, Deacon, ano nga ba ang ibig sabihin ng nagtagumpay? Siguro, Ate Shek, para sa akin, ang ibig sabihin ng nagtagumpay ay nakamit mo ang isang bagay na hindi madali. Mm-hmm. Siguro madalas kasi sinasabi nila natin pag napagtagumpayan natin ang isang bagay, napakadali lang eh. Pero for me, hindi mo mararating ang isang bagay ng napakadali kasi naniniwala ako na araw-araw tayong hinuhubog ng ating Panginoon sa mga bagay-bagay na ating pinagdadaanan. Our struggles molds us to achieve our goals, to make it simple. In God's perfect timing, ang meaning sa akin ng nagtagumpay. In His given time, we will succeed. Yun yung sa akin, Ate Shek. Man, grabe. Ayun yung perfect, yung line dun eh. In His perfect time, di ba? And the struggles really will mold us, but we just have to not give up and continue on. Dahil dyan, Deacon, dahil sa na-share mo, ano naman yung kwentong napagtagumpayan mo sa buhay mo? At paano mo masasabi ang Panginoon ang nagtakda nito? Like you've mentioned, Ate Shek, recently graduate ako from Far Eastern University sa course na Leadership and Human Capital Management last July 25, 2023. And I can proudly say na si Lord talaga yung nagplan ng lahat sa akin. And a matter na, siguro I think, Ate Shek, you would agree na you'll know na siya mismo yung nagdakta para sa atin or siya mismo yung nagplano if He will let you go through it, but not alone. Which means na in moments that we need wisdom and guidance, nandun siya. In moments that we need comfort and peace, nandyan siya. In moments that we need answers, nandyan siya. And every decision that we make is always there to let us know na ito yung pinlano niya para sa atin. Kasi madalas nakakalimutan natin na nawawala yung sense na pag sinasabi natin, masasabi mo ba si Lord yung nagtakta for you? In the matter na, ako naglagay nito sa posisyon na to. Pero again, in moments na kinakailangan natin siya, nandun siya. We just need to follow Him as well. Yun yung, for me, doon ko nasabi na si Lord yung nagtakda na pag ako nahihirapan, alam ko nandyan siya. He's always there to guide us and help us along the path. Ito naman. And para naman yung sa college life mo, Deacon, ano yung pinaka natatandaan mong pagsubok tapos nasabi mo, napagtagumpayan ko na? May subject ba? Or like tao or professor na parang, uy, si Lord to, tinulungan niya ako dito? Siguro this year lang yung OJT. Kasi parang delayed ako for almost 1.5 months. Kasi naghahanap kami ng company for OJT and everything like that. Mahirap mag-apply. And medyo
ang ginawa ko rin, mali ko rin is isa lang yung in-applyan ko somehow. Mahirap mag-apply. Alam ko na mahirap mag-apply, isa lang yung in-applyan ko. So, mali talaga. Pero when it comes to that part, sabi ko, Lord, kung will nyo talaga na nandito ako sa company na to na in-applyan ko, na matapang ko in-applyan, kayo na Lord bahala. And siguro tama na din na God planned it out for me kasi may mga OJT, alam naman siguro ng iba na pag mag-OJT dyan o nag-OJT na minsan yung OJT nila taga-timpla lang ng kape. And yung binagsak sa amin, yung sa amin binagsak, trabaho talaga almost na mga nagtatrabaho na doon. Kulang na lang bigyan ka ng minimum wage sa magtrabaho ka na ng todo. Which is a great experience for me as well na sabi ni Lord, ito yung ginusto mo, gawin mo. Kasi may pinagpipray tayo most of the time. And when we get it into that point, let's make the most out of it siguro. Yun yung sa akin. Yun talaga yung pinakamahirap na part yung OJT days. Kasi naghahabol ka na ng hours. Tapos real work na yung binibigay sa'yo. So the pressure is on. So syempre graduating, pag hindi mo pa naipasa yung OJT mo. Kasi tapos na yung thesis yung thesis part namin medyo okay kami doon. Kasi last year. Pero yung OJT part, medyo nahirap na ako kasi syempre, iniisip ko, tatapos ko ba yung hours? Hinahabol mo. Nag-OT ka na in everything. So, napakahirap nung part na yun for me talaga na every time na magbibigay ng guidelines, kinakabahan na ako. Hala, na-achieve ko ba yung guidelines sa ganito, ganyan? And at some part talaga, may some part din sa akin that time na kinwestiyon ko yung sarili ko, yung capabilities ko. Bilang isang individual na matatapos ko ba ito ng maayos? May matututunan ba ako dito? Or mismo sa sarili ko, pagkatapos ko ba dito, may napatunayan ba ako sa sarili ko? So, yun yung naging struggle sa akin kasi most of the time, ang struggle sa akin is yung kina-question ko palagi yung capabilities ko na, am I great? Will I be great as well? Yeah. Hindi naman perfect, but somehow, may certain points ba sa buhay ko na aangat din ba ako? Wow. So, yun yung question palagi sa utak ko na ayoko hindi naman yung pasikat na term na I will be great na kilala ko ng lahat ng tao. It's just that self-accomplishment na pag nagawa ko to, alam ko sa sarili ko nag-improve ako. So yun natin, Shek. Ayun. Lahat naman talaga tayo dadaan sa ganun. No? Kaya nga parang ganda ng sinabi mo na naging bold ka sa prayer mo na Lord, ito yung gusto kong company. And binigay sa'yo ni Lord, ngayon nasa iyo na bilang Kristiyano na tatagan yung loob mo na maging fruitful yung blessing na binigay niya sa'yo. No? At congrats on that, Deacon David. Para naman sa mga estudyante na nakikinig na may tanong din sa utak nila, kaya ko bang matapos to? Matatapos ba ako this year? Papasa ba ako sa exam? Anong mensahe mo para sa kanila? Siguro ako may 3 points. Ako na gustong i-instill sa mga nagka-college and in whatever grade you are in. First, siguro, surround yourself with friends who are there to support you. Very important. Hindi lang friends na nandyan para makipagbiruan, makipaglokohan, and everything. Alam ko part na yun ng college life and everything. Pero for me, surround yourself with friends na who's there to support you, to guide you as well, na to put you back into place na sasabihin nila sa'yo, tol, mali na yan. And siguro thankful ako kay Lord din on that part kasi meron akong friend na ever since first year, hanggang ngayon graduate kami. Kami lang dalawang graduate na sa course namin na nagstay dun sa school namin. Which is for us an achievement. Kasi may dalawang school. It's for Eastern Manila and Makati. Kami lang yung dalawang graduate dun sa course na yun sa Makati. And on our part, we try to help each other na, oy tol, kaya natin to. Oy tol, baka naliliis ka na, hindi mo na naman natatapos yung mga requirements mo. Ito, kailangan mong gawin, ganyan. So, yun, it's very important for us, for you and me na have support system na hindi ka rin nila idadrag pababa. Dadrag ka pa nila paangat. And second, siguro, do everything with joy. Alam ko napakahirap yun, lalo na sa mga nagka-college kasi may mga professors tayo hindi nagsisipasok and hindi nagsisipasok. May mga professor na nagtuturo pero binabasa lang yung tinuturo. Pero for me, do everything with joy. Because siguro pag ginawa natin lahat with joy, everything will be smooth as we accomplish it. Yun yung sinasabi ko palagi sa sarili ko. Gagawin ko na lang to na may saya. Kahit napakahirap.
And lastly, last but not the least, ang pinaka-importante sa atin bilang isang Kristiyanong estudyante, trust God in every action that you'll do. Because every step that we take, there may be a lot of uncertainties na, ay Lord, tama ba tong dinadaanan ko? Tama ba tong course ko na to? Tama ba na nag-wait muna ako? Tama bang ganito, ganyan? Pero slowly but surely, He'll show us the do's and the don'ts along the way. Yun yung na-realize ko. Nasasabihin sa'yo ni Lord ay, anak, don't do that. Or do this, do that. Accomplish this, accomplish that. And you'll reap everything. Yes. And basically, unahin mo si Lord in every action. Yun yung napatunayan ko na unahin ko si Lord, alam kong aayos at aayos yung lahat. Ganun lang. Totoo. Ang ganda. Napaka-practical ng mga mensahe at tips mo sa ating mga tagapakinig. Hindi lang para sa mga estudyante, kahit sa mga nagtatrabaho, pwede nilang ma-apply ito. At dahil dyan, Deacon David, ano naman gusto ko lang malaman, ano ang salita sa Biblia na pinanghawakan mo nung nasa kolehiyo ka? For some, siguro cliche na marinig tong or yung sobrang common nang marinig tong Bible verse na to. Pero for me, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yes. And in that verse, di ba sabi, all things, which means in every action that we do it all with Christ and through Christ. He'll be there to support us. And last but not the least, He'll be our alarm clock na He'll wake us up na He's there. Kaya nga na sinabi ko kanina, He's always there in our tough times. Always there to give us comfort, our peace. Yun yung reminder niya everyday na I'm giving you strength. Same goes na His faithfulness is new every morning. Yun yung nire-remind ko sa sarili ko na, and madalas pag nakalimutan ko rin mag-pray, ang sinasabi ko palagi yung phrase na, Lord, ikaw na yung bahala. Yes. Kasi it's not by my strength kasi Ate Shek na magagawa ko yung mga bagay-bagay. Although pinupush ko yung sarili kong umangat, mag-move forward, pero ang mindset ko is I'm with Christ eh. And ang reminder rin sa akin lahat ng mga tao nakapaligid sa akin. Lalo na sa ministry ko. Nandyan ka na eh. Bilang isang minister. And He'll be there to guide you along the way, along the path. He'll wake you up pag mali ka, pag tama ka, sasabihin ka niya, anak, good job. Yun yung pinangahawakan ko always. Maraming salamat, Deacon David, sa oras at Thank sa you din po. testimony. Again, congratulations, and we're excited for your new chapter. Ayun ho, no? Si Deacon David, pinalalahanan tayo, nagigisingin tayo ni Lord sa kanyang presensya at sa katotohanan na hindi niya tayo iiwan. Lagi tayong parang gusto ni Lord na magtagumpay tayo sa buhay. Kailangan lang natin gumalaw at makinig sa kanyang mensahe at utos sa atin. Kaya naman ito po muli si Shekinah, mga tagapakinig. Tandaan nyo, tayong lahat ay pinagpala ng may kapal para maging isang pagpapala sa kapwa natin. Mahal kayo ng Diyos. Paalam.